Alam mo ba na may 15 million solo parents sa Pilipinas at 95% sa kanila ay mga kababaihan o mga nanay? Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos natin tungkol sa positive parenting. Kung naniniwala ka na mas maraming mga magulang ang nangangailangan ng ganitong kaalaman, maaari mo ring i-share ang ating mga videos sa iyong mga kapamilya at mga kaibigan. So, balik tayo sa ating topic for today. Alam mo bang sadyang nakakalungkot man na tumataas ang bilang ng mga bata na wala ang presensya ng kanilang mga ama? Maraming mga tatay din na sapat na ang sila ay magtrabaho at maging provider sa kanilang pamilya. At totoo naman at valid naman ito na napakamahalaga ang role ng mga tatay bilang provider. Pero ayon sa pag-aaral, may mga bagay na hindi kayang ipagpalit ng pera. Halimbawa, ang simpleng pakikinig, ang paglalaro, ang pagbibigay gabay, o ang pagiging present. At ang mga ito ay may mga epekto hindi lamang habang bata pa ang anak, kundi hanggang sa kanyang pagtanda. 5 pangmatagalang benepisyo kung ang bata ay lumalaki na may presensya at may mabuting father figure. Kung ikaw ay isang tatay o may kilala kang isang ama, pakishare ang video na ito kasi baka hindi niya alam kung gaano kalaki ang halaga ng kanyang impluensya sa buhay ng kanyang anak. Una, mas mataas ang emotional security at self-confidence. Isa sa pinakamalalim na pangangailangan ng isang bata ay ang maramdaman niyang mahalaga ako at ang malaking bahagi nito ay nanggagaling sa relasyon ng kanyang tatay. Hindi kailangan ng perpektong ama, hindi rin kailangang mayaman, at hindi rin kailangan na laging may tamang sagot. Ang kailangan ng bata ay ang maramdaman niya na kapag kailangan kanya ay andiyan ka. Kapag ang ama ay nakikinig sa kwento ng anak, kapag ipinaramdam niyang tanggap siya, kahit na siya ay nagkamali, kapag pinupuri niya ang pagsisikap, hindi lang ang resulta, unti-unting nabubuo sa isip ng bata ang isang napakamahalagang paniniwala, ang mahalaga ako. At kapag ito ay baon niya hanggang sa kanyang pagtanda, mas titibay ang kanyang self-esteem. Hindi siya madaling mabasag dahil sa opinion lamang ng ibang tao. Hindi niya kailangang humingi palagi ng validation, lalo na sa social media. Hindi siya basta't basta na lang sumusuko, lalo na sa mga kabiguan. Dahil lumaki siya na may isang taong naniniwala sa kanya bago pa man siya paniwalaan ng mundo. Ang confidence ng isang bata ay hindi nagsisimula sa papuri ng ibang tao. Dalas nagsisimula ito sa mga salitang naririnig niya mismo sa kanyang ama. Pangalawa, mas malakas ang self-control at ang decision-making skills. Maraming mga tao ang iniisip nila na ang role lang ng isang tatay ang magbigay ng disiplina. Pero ang tunay na layunin kasi ng disiplina ay hindi matakot yung bata. Ang layunin ay ang turuan siya kung paano kontrolin ang kanyang sarili. Kapag ang isang ama ay may malinaw at makatarungan na limitasyon, kapag ipinapaliwanag niya kung bakit may mga patakaran, pag tinuruan niyang harapin ang mga consequences sa kanyang sariling desisyon, unti-unting nade-develop ang bahagi ng utak na responsable sa self-control at decision-making. Kaya sa paglaki ng bata, mas kaya niyang pigilan ang kanyang sarili sa mga impulsive decision. Mas marunong siyang mag-isip bago kumilos. Mas hindi siya madaling maimpluwensyahan ng mga barkada o ibang tao. Mas kaya niyang magsabi ng hindi kahit na siya ay nape-pressure. Hindi dahil takot siya sa kanyang tatay, kundi dahil natututo siyang magdesisyon kahit wala pang nakakakita o nagbabantay. At yun ang tunay na sukatan ng tamang pagdidisiplina. Pangatlo, mas maganda ang school performance at ang kanyang learning process. Maraming mga magulang ang naniniwala na sa pag-aaral ay responsibilidad ito ng nanay o kaya ng guro. Pero alam mo ba na napakalaki rin ng papel ng ama? Hindi naman kailangan ikaw ang magaling sa math. Hindi rin kailangan na ikaw yung tutor. Minsan, sapat na tanungin mo yung anak mo, o anak, kumusta ang school? O kaya, ano naman yung mga bagong natutunan mo ngayon? Kapag nakikita ng bata na interesado ang kanyang tatay sa kanyang pag-aaral, mas nagiging motivated siyang magsumikap. At higit sa lahat, kapag bumagsak man sa exam, kapag nahihirapan siya o kaya naman kapag nagkamali siya at naririnig niya mula mismo sa kanyang ama ang mga salitang, okay lang yan, subukan natin ulit. Mas lalong nagiging matatag ang kanyang learning mindset. Mas natututo siyang ang pagkakamali ay hindi katapusan, kundi ito ay bahagi ng pagkatuto. Hindi man agad magiging
honor student ang bata. Pero mas malaki ang posibilidad hindi siya basta't basta na lang susuko sa hamon ng buhay. Pang-apat, mas maayos ang kanyang future relationships and social skills. Ang unang larawan ng respeto, pagmamahal at pakikitungo sa ibang tao ay madalas na nagsisimula sa bahay. Pinapanood kasi ng bata kung paano makikipag-usap ang kanyang ama, paano ito humawak ng galit, paano siya humingi ng tawad, paano siya rumispeto sa kanyang asawa, paano niya tratuhin ang ibang tao. At kahit hindi ito sinasadya, ginagaya ito ng bata. At kapag ang ama ay marunong lang na makinig, mas natututo rin ang bata na makinig. Kapag ang ama ay marunong humingi ng tawad, natututo rin ang bata kung paano maging humble. Kapag ang ama ay marunong rumispeto, mataas ang posibilidad na ganun din ang dalhin ng bata sa kanyang mga kaibigan, magiging asawa o magiging anak sa hinaharap. Hindi natin namamalayan ang paraan ng pakikitungo natin sa ating pamilya ngayon ay maaaring magiging blueprint ng ating mga anak kung paano din sila makitungo sa kanilang magiging pamilya sa hinaharap. Panglima, mas mataas ang posibilidad ng long-term life stability. Kapag pinagsama-sama mo ang emotional security, self-control, confidence, healthy relationships o yung magandang coping skills, mas magiging malaki ang posibilidad na mas magiging matatag ang buhay ng anak mo pagdating ng kanyang adulthood. Hindi naman ibig sabihin na wala na siyang magiging problema. Of course, normally at naturally, magkakaroon pa din. Maaaring mawawalan pa rin siya ng trabaho, maaaring mabigo siya, maaaring masaktan siya. Pero iba ang batang lumaki na may ama na nagtuturo sa kanya kung paano bumangon, paano harapin ang problema, paano maging responsable, paano tumayo sa sariling paa. Kaya maraming mga ama ang nagtatanong, ano ba ang maiiwan ko sa anak ko? Oo, syempre, mahalagang may maiiwan kang bahay, pera, lupa, ipon, pero ang mas mahalaga ay ang maiiwan mong karakter sa kanyang puso. Dahil maaaring maubos naman yung mga mana, pero ang aral na itinanim ng isang mabuting ama ay dadalhin ng anak habang buhay.